Pero bago po tayo dumako sa mga issue at mga balita, ito muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Alam niyo po ba mga kanyusik, na ang tanging ibon na naglalakas loob umatake sa agila ay ang uwak? Pero alam niyo pang hindi lumalaban ang agila sa tuwing aatakihin siya ng uwak? At ang aksyon na ito ng agila ay may mahalagang aral na nais pong ituro sa atin. Sa tuwing aatakihin ng uwak ang agila, ang ginagawa po ng uwak ay dumadapo ito sa likod ng lumilipad na agila at paulit-ulit na tinutuka ang likod nito. Sa parte naman ng agila, syempre nakakainis at nakaka-distract, nakaka-istorbo ang ginagawa ng uwak. Pero sa kabila nito, hindi nagsasayang ng kanyang lakas ang agila. Hindi siya nagwawala, hindi siya pumapalag at hindi rin siya lumalaban. Pero may isang bagay siyang ginagawa. Iyon ay mas lalo siyang lumilipad ng mataas habang nasa likod niya ang uwak. Habang tumataas ang altitudes, mas numinipis ang hangin. At hindi na ito kinakaya ng uwak, kaya siya ay kinakapos ng hininga, nang hihina, hanggang sa tuluyan ng malaglag. Nagtagumpay ang agila sa pamagitan ng paglipad ng mas mataas at hindi pagpatol sa gustong umatake sa kanya. Ang ginawa po ng agila ay victory through elevation, not confrontation. Ano po ang aral na mapupulot po natin dito po sa kwento ng agila at ng uwak, mga kanyusik? Number 1, wag po nating sayangin ang oras natin sa mga taong gaya ng uwak. Sa buhay po natin, talagang maraming gaya ng uwak, mga kanyusik, no? Sisiraan tayo, guguluhin tayo, at gagawa ng mga bagay para hilahin tayo pababa. Maaari nilang tumbukin ang ating kahinaan, magdulot ng stress sa atin, at subukin ang ating pasensya. Ngunit ang mahalaga, mga kanyusik, no, gaya po ng agila, huwag tayong pagpapaapekto at huwag nating sayangin ang ating lakas sa pakikipagtalo o pagpatol sa kanila. Sa halip, ituon na lang po natin ang ating energy sa pag-angat, sa pag-abot ng mas mataas na pangarap at sa paggawa ng mas makabuluhang bagay. Number 2, mga kanyusik, kailangan po nating matutunan ang art of Deadma. Ito yung dapat nating matutunan para maiwasan natin yung stress at maiwasan nating maapektuhan sa mga nakakainis na sitwasyon at tao na na-encounter po natin sa araw-araw. In short, deadma lang, no? Kapag may narinig kayong negative from other people, kung alam nyo namang walang katotohanan, deadma, di po ba? Walk away sa mga nakakainis na tao. Kung may narinig kang pangit o nakakagalit, walk away, mga kanyusik. Huwag mo silang pansinin. Hayaan mo lang silang siraan ka. Your value does not depend on what people say. It depends on what you think of yourself. Diba? Kung alam mo naman sa sarili mo kung ano yung totoo, wag mo na silang pag-aksaya ng panahon. Wag mo na silang hayaan na magdulot pa ng stress sa'yo, no? Tsaka ang mahalaga din, alam din ng mga malapit sa'yo, ng mga kaibigan mo, ng mga taong importante sa'yo kung ano yung totoo. Kung ayaw mo pang ma-deads dahil sa mga katakot-takot na bagay na nagpapakulo ng dugo mo, dapat mong matutunan, mga kanyusik, yung art of Deadma. Kasi hindi natin talaga mapiplease lahat ng tao, no? Kahit ano pang kabutihan ang gawin mo,
Kahit wala ka namang ginagawang masama, talagang may negative na masasabi sa'yo yung ibang tao. Number 3 na aral, mga kanyusik, ang sikreto ng tagumpay ay elevation, not confrontation. Sa halip na patula ng mga basher, ang mga naninira, ang dapat po nating gawin ay mas lalo pang lumipad ng mas mataas. Mas lalo pang magsikap para maabot po natin yung ating mga goals sa buhay. Sa ganitong paraan, mapapatahimik mo ang mga naninira sa'yo. Mapapahiya ang mga umaatake sa'yo dahil hindi nila kayang sabayan ang taas ng iyong nararating. No, kumbaga tawag dito mga kanyusik, no? Yung hayaan mo lang sila. Sige, yung mga nang mamaliit sa'yo, yung mga taong walang bilib sa'yo, hayaan mo lang na magsabi ng negatibong bagay sa'yo, no? Ang gawin mo, patunayan mo na mali sila. No? Gawin mo ang lahat, lumipad ka ng mataas para maabot mo yung mga pangarap mo, no? Ika nga mga kanyusik, kill them with your success. Hayaan mong ang iyong mga nagawa, ang mga bunga ng iyong pagsisikap at ang taas ng iyong mararating ang siyang pinakamabisang sagot sa lahat ng kanilang batikos sa iyo. Kayo mga kanyusik, ano po ang ginagawa ninyo, no? Sa tuwing nakaka-encounter kayo ng mga taong naninira sa inyo? Ang ating pong verse of the day ay Isaiah chapter 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang talatang ito po mga kanyusik ay nagpapaalala po sa atin na ang ating tunay na lakas ay hindi po nagmumula sa sarili lamang, kundi sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kalakasan. Kung paano ang agila ay hindi po nagpapatalo sa mga uwak na sumusubok, sumira sa kanya, kundi mas pinipiling lumipad ng mas mataas. Ganon din po dapat tayo sa buhay mga kanyusik, no? May mga taong maninira sa atin, manghihila pababa at susubukin talaga yung ating pasensya. Parang mga uwak na kumakapit at tumutuka habang tayo ay lumilipad. Ngunit hindi natin kailangang sayangin yung oras natin sa pakikipagtalo sa kanila, pakikipaglaban sa kanila. Ang dapat nating gawin ay magtiwala sa Diyos, magpatuloy sa ating layunin at umangat ng mas mataas. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.